sa DWIZ, programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ, tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ, programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, karambola, karambola. Magandang umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, April 11, ako si Conrad Banal, kasama natin Joel Aksamana, parin Jonathan De La Cruz, pamaya-maya nandyan na po. Good morning sa inyong lahat. Okay, mapapakinggan kami sa aming website, www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ 882 app pang iOS, pang Android. Live tayo sa Facebook, sa YouTube. Follow, like, share, subscribe, comment. Text line 0999-376-6768. Kami po mapapanood din sa Digital Free TV Aliw 23, sa Signal Channel 24 yan, sa GMA For The Box Channel 25, at sa TV Plus Channel 27. Good morning, Parin Joel. Magandang umaga. Good morning. Kayo ba'y na-traffic? Ha? Matraffic? Nag-traffic summit na eh. Oo. Marami pong lugar. Simula. Walang face-to-face na klase. Several areas in Luzon, Visayas, and Mindanao magmula po April 11, today, hanggang sa Biyernes next week or April 19. Lahat yan, public. Dahil po dangerous ang init. Okay, yan. Face-to-face, ha? Pero malamang yan, merong online classes. Oo, yung Zoom. High heat indexes or indices, depende sa kursonada nyo, pareho accepted dyan, exceeding 42 degrees Celsius. Ang pwede po mangyari dyan ay yung mga mag-aaral, heat stroke, heat exhaustion, at saka cramps. Sa Ilocos Region, Manawag, Pangasinan, all levels, hanggang April 12. Public, private, doesn't matter. Cagayan Valley, Solano, Nueva Vizcaya, preschool hanggang high school, April 11, walang pasok. Bayumbong, Nueva Vizcaya. Mainit dyan sa Nueva Vizcaya. Preschool to high school, wala rin pasok, April 11 today. Sa Bulacan po, magmula ngayon hanggang Biyernes, all levels. Mula today, April 11 hanggang Sabado pala, April 13. Public and private, wala pong pasok yan. Walang face-to-face.
Pero may Zoom, ha? Malamang may Zoom. Ako, Ulitin natin depende yan. sa kakayahan ng ano. Yung sa Bicol Region, Daraga, Albay, all levels. Today and tomorrow. Western Visayas, Iloilo City, all levels today. At tapos po, Socsargen, marami dyan, halos lahat. All levels until April 19 sa Sarangani. Sa Tantangan, South Cotabato, o afternoon classes lang. Oo. Pero all levels. Okay, marami po ibang lugar, hindi pa natin na masabi lahat to sa Mindanao. Yeah. Checkin nyo na lang yung inyong sarili. Meanwhile, sinabi ni Wala pong face-to-face. Yun ang importante dyan, okay? Meanwhile, sinabi ni Presidente Bongbong Marcos bago siya lumisan na ang pamahalaan ay naghahanap ng mga iba-ibang paraan para mag-revert talaga tayo as soon as possible sa old school calendar para maka-adjust tayo sa mga ito sa grabing tag-init, di ba? Hindi, nilagyan pa ng spin yan eh. Oo, nilagyan na spin. Oo. Parang kinukorek parang gusto ni Marcos daw immediately. Oo, Revert back. oo. Hindi nga. Gradual nga eh. Gradual nga. Hindi, kasi, ewan ko, minsan Nilagyan pa ng spin, parang... kumontra dun sa sinabi ni VP Yun. Sara Duterte, Yan. Nilagyan na pa hindi ng... natin magagawang agad-agaran yan. Kinargahan pa eh. Cannot rush the return to the old school calendar, sabi ni Vice President Sara Duterte, who is also the Education Secretary. Oo. Kasi ang gusto ng mga iba, bawasan na lang yung school year, yung araw. Sa bawasan yung araw ngayon, di ba? Yan ang gusto ng Teachers Dignity Coalition. Sino yun? Tama ba yun? Oo, yun yung lagi silang merong pangontra na ano eh. Na Kasi daw po, malaki ang hinahabol natin. Yan ang katwiran ng Department of Education. Oo. Malaki ang hinahabol natin sa ating education level. Ano, no, yung Teachers Dignity Coalition na yun. Paiksihin na lang daw yung school year. Lalong na nag-suffer ngayon ng edukasyon ng ating mga kabataan, humahabol nga tayo eh. Dahil tayo nahuli. Sa malaki daw po ang impact niya ng stand Ito laging ng may kontra. DepEd. Dati naman nung pinatanggal ni Secretary Duterte yung mga ang tawag dito, yung mga poster, kalendaryo sa mga klase dahil sabi magulo daw at kung Kung ano ang nakikita. kung ano nakita, sila rin kontra rin sila doon. Dapat hindi, yan ang mga teaching aids ng mga guro, di ba? Yung bang lagi silang may pangontra. Teaching aids. Teaching aids daw yun. So, oras-oras, minumuno to, ginagamit mo yung mga poster na yan. Ang What a stupid it shows how, explanation. ano kapatid, yung bang hindi napaka-unorganized mo, dapat pa nga yan, may filing. Ilalabas nyo lang, may filing system kayo, ilalabas nyo lang pagka kailangan. Ang sinabi po ng Presidente, as soon as possible. Oo. Hindi naman niya kinakampihan yung mga kung sino-sinong grupo dyan na, sige, Hindi, pero agad-agad, tama balik ka, na natin. nilagyan ng Good spin, morning, ano? Jonat. Good morning, sir. Kinargahan pa to eh. Yeah, kinargahan pa. Ano. May impact po yan sa learning. Okay? Oo. Ah. By the way, the DepEd is going to allow teachers to wear comfortable clothes instead of uniforms Okay. during in-person classes. Hindi pwedeng bikini naman. Hindi naman, subject to dress codes naman, sabi. Sabi ni, Subject, ano? Hindi, kung swimming. Siyempre. Swimming class. Swimming class. swimming class naman yun eh. Nakabestida ka. Hindi naman. Swimming eh. Swimming class. Sabi ni Asek- Hindi pwedeng nakapantalon. Oh, ay wala. Wag, Para ka nagpintalokohan. Gradual return po, yan ang importante. Ang sabi ng Presidente, as soon as possible. Anong conflict doon? Marami kasi... Bakit ba sinasabi nila may Kinargahan pa eh. Kinargahan pa. Yan ang result. So marami po walang pasok face-to-face because dahil sa init at sa mga susunod na araw siguro mag-a-announce pa yan kung mga ilang lugar. Kasi itong ganitong El Nino, ganito kainit, ano po yan touch and go. Oo. Hindi natin pwedeng sabihin, ganito. Ito, wala. Lahat. Hindi Ang very basic lang dyan yung paghahanap ng saan ang tubig. Number 1 yun. Number one, El Nino eh. meron daw tubig sabi ng wala. NWSS Huwag kayong mag-alala. Pababa yan. Task Force El Nino, sabi wala raw. El Nino. Number 1, saan ang tubig? Saan ang pwedeng
paglagyan ng technology. Ayan. Ayan. Sa mga trabaho. Pagkain. Pagkain. Kukuha. Saan tayo kukuha? Yun, mga basic yun. Yan po ang pinag-aaralan ngayon ng task force, hopefully. Mm. Pero kahapon, pare hindi na summit pala ang tawag. Ako'y nabigla. Mm. Yung traffic summit, hindi na pala tawag ngayon summit. Kasi nagkaroon nga ng negative. Mm. At yung mga summit, Puro summit eh. Puro kay dada eh. Oo. Okay. Ano na ngayon yan? Town hall meeting. Town hall meeting. Town hall maganda yan. Ibig sabihin, two-way street, three-way street. meron. May mga May mga nagtatanong. Ang summit po pwedeng kasi kumuha ng mga parang mga highfalutin eh, Yeah. na PowerPoint presentation yan. mga ganon summit. Yung town hall po, ang dating nito, parang yung taong bayan. Ay, Nakikipag-usap. may pagkakataon na makipag-usap. Pero summit pa rin to. Wala naman kasi taong bayan eh, doon sa meeting eh. May mga nagtanong lang. May mga nagtanong. Q&A. Ano? Bagong Pilipinas Town Hall Meeting. Hindi na po summit ang tawag ha. Diyan daw sa San Juan City, saan ba ron? Dito. So there you Club. go. So parang community, Hindi ko alam kung saan nila ginawa. Ginawa Sa eh. San Juan, Traffic concerns. Kahapon niyang ginawa. Sa San Juan. Pero hindi natin alam kung saan sa San Juan. Club Filipino ba? O sa City Hall ba? O ano? So, ano po naging result niyang town hall meeting? Okay. Nagsalita ang presidente, sabi niya, kailangan talaga mabawasan ang private vehicles sa kalsada. Basic yun, di ba? How do you reduce traffic? You reduce private vehicles. At ang paraan para mabawasan yung private vehicles, a mass transit system. Okay. So, yan po ang buod ng mensahe ng presidente. In essence, Which has been a continuing refrain. okay, sabi niya kasi Parang kahit magtayo tayo ng mga katakot-takot na infrastructure, flyovers, Et cetera. kung ano-ano, etc. Hindi rin masosolve ang traffic dahil bibili rin ng masasakyan yung mga tao dahil kung walang, efficient mass transit. Okay. Yun ang buod ng kanyang message. So, madako tayo. Ano ba ang mga mass transit? Na projects at this point. Yan. Sa ngayon po, puro mga itutuloy. anong itutuloy? Parang comics yan. Yung mga dating project na itutuloy lang. Okay? Halimbawa, pinangalanan ni ano lahat 'yan, ha? Subway. Metro Rail Transit Line 7. Ayan. Matagal na po yan. Yan yung papuntang San Jose del Monte. Medyo matagal na po yan. Medyo matagal na yan. Matagal na yan. Yan yung mga sinasabi. Yung extension to Cavite Nako. ng LRT1. Napalitan na nga yung kaibigan natin si Ping Alfonso. Napalitan na ba? Oh, hindi. Hindi nangyari yung umabot lang tatakbo ngayon. hanggang sukat lang umabot eh. Oo. Yung Hindi, tsaka yun, pati station. yun, hindi pa nga umandar. Hindi pa nga eh. Sabi, this year, ano na tayo, umabot na tayong... Wala, hindi pa umandar. Kaya po yung mga sinasabi, MRT7, LRT1 extension. MRT1 extension, yung commuter rail. Panahon pa ni Gloria yan. Ng commuter rail. Yung north-south, commuter rail. Di ba? Wala, abutin nga ng 3 taon bago magkaroon ng workout. Tinanggal na nga nila pati yung PNR eh. Ay, Muna, nako. yung PNR workout. So ano po yung mass transit Subway. na pinag-uusapan natin? Subway. Subway! Yan. Sinabi rin pala yan. Yan, marami nag-aabang yan. Kasi may lumabas sa Facebook may mga mula north hanggang Bikutan. Kaya yung kala ng mga taga-Bikutan na kapitbahay ko, ayan na ang subway. Naku, hindi po yan. North-south commuter. Hindi po yan Yung first nabibili. station will probably be constructed by 2028. So, Katagal naman 2028, bro. From Valenzuela to somewhere. Malapit. Somewhere pa lang. Wala pa yung station. ang man in the hot seat po Somewhere ang dito pangalan ng station. kahapon ay si DOTR Secretary, At saka si MMDA. Jaime J. Bautista, at saka si Acting Like Acting Like MMDA Chairman. Chairman, si Artes. Don Artes. Buti hindi naging Ron Artist. Oo.
Teka, basketball player yun, pare. Doon si ano yun eh. Ah, Si, nga, ano pangalan, iba pangalan ngayon nun eh. May short-term inconvenience daw po yan. Okay. Para bang hindi natin alam yun eh. Tinitiis nga po namin eh, Secretary. Matagal na pong nagtitiis. Tagal na Sa totoo lang. Pero kapag tinitignan namin yung mga project, parang, halimbawa yan Light Rail 1. Light Rail LRT1 extension to Cavite. Siyam na taon, 2015 po may magpapasagasa daw sa tren. Kung hindi matapos yan ng 2015. Kayo naman. No. Ano na ngayon? 2024. 24. So, siyam na taon ng delay yan. At ngayon, sabi nyo, pasyensya. Konting case. Short-term inconvenience. Yes. Maangal kayo eh. But, Sobra kayong maangal eh. You have to understand Na. the right-of-way issues are what when throwing a monkey Alam nyo po, yung mga, in the process para makaabot sa yung Cavite mga yan. nata-traffic na yan, 3 oras, 4 na oras, they don't care about your the problem. Right-of-way, oo. Hindi nila gusto. Problema nyo yun. Parang ganun sinasabi. Pinasok-pasok nyo yan. Hindi nyo pala masosolve yung right of way. Di ba? Ba't nyo pinasok? Balik nyo yung pera ng Hindi lalo tayong natagalan. Yung nasasagot sa inyan. Ito naman. siyam na taon eh. Binubulsan nyo na lamang yung pera. Hindi naman nagagawa yung pinangako nyo. At saka yan, that's a running concern. LRT1. Kumikita ka dyan. Yan po yung punto ng publiko, Secretary Bautista. Hindi yung maririnig ulit namin sa inyo for the nth time. Konting pasensya. Kung ano-ano yung mga project na yan. Ang punto po rito, Kailan matatapos? at bakit napakatagal ng delay at wala kayong ginagawa? Kasi ito, Yan. ikumpara mo yung nagawa na LRT1 at saka LRT1 extension versus MRT7. Yan walang government yan. At saka Greenfield yan. Walang government assistance yan. From scratch yan. From scratch yan. At saka, Greenfield. private sector yan. 70% completed. Etong MRT2, yung extension hanggang Antipolo, umaandar na ba yan? Aba, 7 taon na po yan, nakatiwangwang. Hanggang saan natigil yung stasyon ng papunta sa Dito Antipolo? sa Pasig. Hindi, dati na yan merong hanggang Masinag. Hindi, yun yung extension. Wala pa yung sa Masinag. Hindi, Yun na nga. meron. Meron na linya. May linya, yung stasyon. Alam mo kasi umatend ako ng burol dun sa may sa may wala pa siya. Pinag-usapan natin, may linya ba o wala? Meron. Oh, may Umaandar ba? Ang hindi. hindi pa. Hindi, may Dumaan linya ako eh. May linya. May linya. Oh, may linya eh. Umaandar ba? May linya. Para bang maganda ba siya? Mahaba ang buhok. Yan. Secretary, that's the whole point. He's a good man, by the way. Hindi po lahat kung ano mga plano nyo napakaganda. Hindi po. The whole point is, ang daming project, why are they delayed? At anong ginagawa natin dyan sa projects? At saka yung loop, yung loop. Yung LRT1, papuntang Balintawak, at saka itong yung loop. Dapat papasok dapat. magdidikit Papuntang dapat yan. MRT3. Oo. Yung loop na yan. Kailangan magdikit. Wala pa yan. Tapos yung common station. Kailangan Ay, naku, yung common... Kailangan magtagpo yan. 10 taon na yan. Hindi. Panahon pa ni Gloria, na isip na yung common station station dyan sa sa West may- Avenue. Ano ni Gloria? At ibinigay yan sa SM. So, ibig po sabihin niya, nasa 15 years na. Yang delay niyang common station, 15 years? Isang istasyon hindi natin magawa in 15 years? What is the problem? Diba? Kakabol-bol doon. Okay, sabihin niyo, To use a word that we used earlier this week, a myriad of reasons. Maraming dahilan. Right of way, laban-labanan ng mga Yung right of parties way, wag na concerned. nilang gamitin Wag yan na yun. kasi maiinis ang tao. Gas. ay, umaandar na raw yung Gas. masinag. Hanggang saan? Umaandar na raw, sabi nito. O, saan nga? Ay, ang problema ko po do, ilang tren?
Ilan tren? At saan yung istasyon? Meron na istasyon. Mayroong istasyon. Okay. Hindi umaandar kasi nandun yung ano eh. Pero Meron ilan, namang- ilan taon din delay dyan. Kasi ganito, itinayo yung release, yung infrastructure. Nag-away. Nakalimutan ng istasyon. By, Hindi, nag-away. Nag-aaway po yung mga real estate companies. Kung saan ang Kung Sa saan ngayon, ilalagay masama yun. pa rin ang loob ng Ayala dahil gumawa silang kalaki-laking mall doon. Oo. Feliz, oo. Tapos walang istasyon. Ghost town eh, sa totoo lang. Ay, walang istasyon eh. Wala istasyon. Ang sinasabi kasi, assure the public, long-term benefits po yan. Yung short-term inconvenience, yung pong short-term inconvenience, hindi na short-term, long-term na rin eh. May, Halimbawa, yung LRT1, 10 taon na delayed. may I interject pa ba yun? interject a question lang kasi I've been to sa Hong Kong, sa Japan, sa Tokyo, kahit paano nila napapapag ayos yung mga real estate? Kasi may mga mall sa ilalim nung nung mga stasyon eh. Kaya nila yun. How do they do that? Ba't nagkakaayusan sila? Hindi sila at each other's neck yung mga paano nagagawa? Kasi hindi- O may hari, may emperor kasi doon, sinabihan sila huwag kayong mag-aaway. Paano? Ano yan? Sabi ng gobyerno, ito yung alignment. And that's it. Ito ang gagawin Hindi natin. nagagalaw, In other hindi words, naliliko yung Bago sila gumawa ng tungkol doon sa alignment na yon, nakuha na nila yung right of way. Hindi nila ginagawang issue So yung hindi right of hindi way. mag-aaway ang Mitsukoshi at saka hindi di ba? Mayroon ng alignment ito. Ngayon, kung gusto ninyo magtayo kung saan-saan kayo, Yeah. bahala kayo. Yeah. Pero ito, may alignment. Yan na, Ngayon, hindi na matitinag ikaw, yan. meron kang property dito sa Oo, alignment oo, nito. Gobyerno, ano yan, may eminent domain issue. Eminent domain, Bakit importante hindi yan. i-enforce yung eminent? Oh, yung eminent domain, Pwede yan, naman yun eh. wala ba tayo Bakit niyan? nga ayaw? Yun na nga problema dyan. Ngayon, pupunta ka sa korte. Sasabihin mo sa korte, sinabi na pagdating sa infrastructure projects, only the Supreme Court can issue a TRO. Tama. Hindi yung mga korting mga Hindi. maliliit regional Hindi, trial wala. court. Wala yun. Ano, Yan, pwedeng enforce yun eh. Pwedeng enforce yun talaga. O so ngayon, ano pagkakaiba nitong town hall meeting na to? yeah, Sa mga iba-ibang summit? Wala. Pre-preho lang. Puro, Tokis. meron bang bagong project? Puro itutuloy eh. Asan ang bagong project? Anong bagong project? Lahat po itutuloy. EDSA Busway, itutuloy lang yan. Yung sinasabing EDSA Greenway, yan pong may mga lugar sa EDSA, naggagandahan daw ang sidewalk. Para ka nais-nais maglakad para sa mga Dati na yun. mananakay. Asan na? Sinisimulan na ba yan? Okay, meron na ba nangyayari? Kasi po ganito yan, pag nakikita ng taong bayan na merong progress sa project, magtitiis naman eh. Alam nila So bakit umaangal ngayon? Dahil nakikita po nila, walang nangyayari. Pero bang bago? Hindi. Kaya umaangal. Gripers daw tayo eh. Ikaw, John, at griper ka eh. Ito, si Joel. Sama naman ng tunog na Griper. Oh! Bautista tells transport griper. By the way, ano pala ginawa sa maganda tong venue nila. Phil Oil Eco Center. Ayan yung volleyball. Volleyball. Volleyball, Maganda basketball. dyan. Sa San Juan. San Juan. Mainit. Malamig dyan. Malamig oy. doon. Malamig? Wow. Aircon dyan. Diyan nagumpisa yung mga volleyball eh. Ito po ang isa pa. Isa pang punto, may nagsabi sa akin nito, urban planner. Sa ibang bayan kasi, para, maski Japan, pare Japan to marami silang production ng kotse. Maski sa Japan po, may rules kung kailan ka pwedeng bumili ng kotse. Hindi yung kara-kara, nandyan na. Singapore, ganyan yan. Meron talaga. Okay? Dito po sa atin, kumbaga, gagawin ng gobyerno, magtatayo kami ng mass transit, tapos para bahala na kung hindi na bibili ng kotse o bibili pa rin ng kotse yung public. Okay? Yan po ang sinasabi nila ngayon. Pag nagtayo ka ng mass transit, yung public, hindi na bibili ng kotse. That's impossible. Maski po sa ibang bayan, Hindi yun nangyari. yun ang namumroblema sila. Maski Japan, na napakalakas ng kanilang automotive industry, meron po silang reglamento sa pagbili ng sasakyan. Oo, kagaya. 5 years retired. Yes. Halimbawa, 5 years, wala exception yan.
Kahit gaano kamahal yung kotse mo, BMW yan, Wala. 5 years retired ka. Ganyan po sa kanila. At saka merong halimbawa sa Singapore, pag gusto mo pumunta somewhere na talagang traffic area yan, etc., babayad ka ng malaki. Meron silang mga ganun reglamento. May mga zones sila. At saka matatakas yun, hindi tao yun, RFID, yari. Ang point ng huli ka karambola, hindi pwedeng pabayaan mo na lang yan, private vehicles. Bahala kayo kung gusto nyo bumili o hindi kayo bumili o kung saan nyo gusto magpunta, bahala kayo. No. Maski magkaroon kasi ng mass transit yan, ilan ang mass transit yan na itayo natin? LRT1, LRT2, MRT3. Nabawasan ba? Hindi. Ang progression po ng pagbili ng sasakyan, kasi nasa human nature yan eh. Wala Gusto ko kung kailan ko... Kailan ako alis? Meron ako sasakyan. Freedom of the road. Ayan. Gusto nga natin, hatid tayo sa sala. Kaya may tricycle dito. Parang nasa human nature po, nasa ugali ng Pilipino. Unless magkaroon ng policy, reglamento, tungkol dyan sa ownership ng private vehicles. Sabi nila, no garage, No kotse. no kotse. Nangyari ba yan? Wala. Saan nakaparada ang mga kotse? Di sa kalye. Hindi po. Napakalakas kasi ng car lobby rito sa atin. Hindi tayo pwede maglagay ng reglamento para bumaba ang car sales. Ang lakas ng lobby nila. Pangalawa, yun na lang, labanan ng MMDA versus LTFRB. Okay. Tungkol sa pagbibigay ng prangkisa, sabi ng MMDA, bawasan ang mga sasakyan, etc. sa kalye. Oo. LTFRB, bigyan mo ng marami. Bigyan mo ng franchise yan. Franchise lahat yan. Yun na lang, hindi nga nagkaintindihan eh. Parang ano yan laki ng disconnect. Pero to sa town hall meeting, yan, may mga lumabas na mga ilang suggestions. Well, some of them alam na natin. We can discuss it later dahil malapit. For example, ibalik ang no contact apprehension policy, tanggalin daw yung 12-hour window na 7 a.m. to 7 p.m., mga ganyan, mga basic, mga unang muna, Tanggalin ang 12-hour window. yung no contact, Yung ibalik naman daw. Ibabalik yung kung maayos ang standard ninyo. Ayo. Kasi daw, na-reduce daw talaga ang traffic violations doon. Totoo yung Dito Wala. sabi ni. Pakulo lang. Pakulo lang yun? Pakulo lang. Pagulo ng mga nagbibigay ng kontrata na yan. Pakulo ng kumikita. Ay, 8:30 ng umaga, DWIZ 882, Aliw, Channel 23. Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik tayo, Karambola, sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal, kasama natin Jonathan De La Cruz. Joel Laksamana, good morning. Good morning. Good morning, April 11. Meron akong hindi babatiin. Sino? Tambay ito ng Tuesday Club at ng Thursday Club. Si Louis Paragas Sebastian. PR dati ni Chaleco. Sino Chaleco? Chalex sa Original o? Hindi. Si Chalex na Pero I think tapos na yun dahil yun na nga si Chalex. nakapikat. Dahil si Chalex kasi, itong nasa DTI, hindi daw nasunod sa strategy. Mayat maya daw laging may istoryang hindi naman nila May sarili sila. Ito, batiin natin ng happy birthday. Hi Louie, happy birthday. Parang Joel, Joel Paredes. Joel Paredit. Hey, Joel. Baka naman magpapansit ka dyan. Huwag Pero, na. Huwag na. na. Hindi, pwede siya magpapansit care of Joel. Rolly Stabilio. Pwede rin. Yeah, Ayun ang pwede. pwede. Yun ang pwede. Pwede. Parehong institution Happy birthday, ng dalawang Joel. yan. Pati ang institusyon yan. At saka siyempre si General Tommy Bay, ang Western Police District Director. Ayaw. General Tommy Bay, happy birthday po. Ito po, puro long-term solution yung naririnig natin sa traffic samantalang ang pangangailangan natin sa solusyon, ngayon na, talaga hirap na ang mga nagtatrabaho. Sana kung kayo napakayaman nyo na kahit na late kayo sa trabaho, okay lang. Pero karamihan po sa amin, hindi lang karamihan More than 90%. Kailangan nasa oras magpunta sa kanilang trabaho o sa paaralan.
Ngayon, kung sasabihin nyo sa amin, long-term solutions ang inyong mga inaasikaso. That doesn't help them. Right Wala now. po eh. Wala. Hindi, meron daw ngayon. Walang... Yung, Anong pwedeng gawin immediately? Yun po ang gusto namin marinig. mag-adjust daw ng schedule ang Metro Manila LGUs. Wow! Sa pasok. Brilliant. Anong ibig sabihin? Sa Imbis paano? na 8 to 5, 7 to 4. Wow! Wow! Marami silang empleyado dyan. Ilan ba LGU Ilan sa ba Metro LGU? 17. Ilan ang empleyado nila? Iyan ang hindi nila masabi. Kasi may mga empleyadong permanent, may mga empleyado na casual. At saka yung mga Sa akin, marami na yung 100 eh. 100,000. 100, hindi, 100 na empleyado ang isang opisina. Sa LGU? Oo. Hindi, marami. 100,000 lahat sila? Hindi, more siguro. Kasi yung mga malalaking LGU, kagaya ng Manila, Ilan po ba City, marami yan. ang commuters ng Metro Manila? Alam na ba yan? Yan. Number 1, para gumawa tayo ng mga measures. Meron ho ba tayong idea ilan ang commuters? Tsaka saan nang gagaling yan? Ang sinasabi nila, milyon-milyon yan. Yes. Okay? At ang gagawin natin ngayon, sasabihin natin magtiis muna kayo kasi may mga long-term solutions tayo. Okay? Ano po yung mga immediate? Halimbawa, yan bang franchising ng public, yung bus? Ang sabi po ng presidente, hindi na raw i-extend ang jeepney modernization. Oh yeah, deadline na. Talagang finish or not finish. Pass your paper na dyan. Okay, pass your paper na. Okay? Ano ang magiging resulta po nito? Ang gusto nila mangyari, lumaki yung mga jeepney. Parang minibus na. So, mas maraming mailululan. Yun po ba pinag-aralan na yung minibus totoong solusyon? Ba't hindi bus, pare? Ba't hindi bus? Bakit minibus pa? Ba't hindi bus? Kasi cooperative daw. Cooperative, mahal ang bus. Yung cooperative, kaya bumili nitong minibus. Mahal ang bus, pero malaki rin ang kita. Di ba? Mas marami ang masasakay Yun na nga, gusto natin mabigyan ng hanap buhay yung ating mga driver. Mas maraming driver. Mag-cooperative sila. Kung gusto mong ma-solve yung livelihood at the same time yung traffic, wala po, hindi po masasolve yan. At saka, ang sinasuggest sa atin, yung mga ibang jeepney na dalhin mo sila doon sa Dalhin mga sa ruta na wala talaga. So balik tayo Kaya sa kulang. ruta. Halimbawa, dito sa area ng Eastern Rizal, kulang yan. Malamang may study na sila. Na mga, Wala. Otherwise, merong connectivity yan. Workout na nila. Nauna implementation kaysa sa planning. Okay. Sinasabi nyo, bus terminal. Yung ba pagdating nung mga galing sa probinsya sa bus terminal, meron sila sasakyan? Yun. Gaya nun. Wala po. Ano mangyayari dyan? Di nagkumpulan sila doon. Kaya ayaw nila ng bus terminal. Kasi kung ang planning natin ng sasakyan, kaya nga kailangan ng master plan eh. Ang master plan na sinasabi ni Secretary Bautista, tungkol doon sa mga tren. Hindi po master plan yan. That is a visionary plan. Hindi. Hindi master plan ng transport. Tsaka kasama dyan transport. Pati yung bus. Halimbawa yung terminal. Pagdating ba ng tao sa terminal, may sasakyan sila? Papunta sa kung saan nila gusto magpunta? Wala po. Kasi walang ruta. Kasi hindi pinag-aralan ng LTFRB yan. na kailangan palang bigyan ng ruta. Hindi, kagaya niyan, yung tungkol doon sa PITX, yung Yan. PITX. Yan. At saka yung papunta sa Baclaran. Kasi yun ang mass transit yung Baclaran. Papunta Baclaran. Meron na bang nabigyan doon ng ruta? At ilan ang mga Hindi, ang totoong plano daw dyan, yung ARTA, yung FTI, yun ang magiging bus. Hindi naman natuloy yun eh. Yun ang sabi nila kahapon eh. At doon daw sa North, Victory Liner naman. Kaya nga sama ng pero wala naman nangyayari. Kaya nga sama ng loob ng Ayala, yung sa Arca South, doon nila, Arca ba? Arca? na-hinge nila yung plano nila doon na magkakaroon ng terminal doon. Ng Arta. Wala. Bakit nawala? Doon Dadaan naman yung subway eh. Yung subway! Nag-U-turn nga, papunta yung subway Papunta sa airport. MOA. They weren't even thinking about that. Galing sa MOA,
babalik yun, pupunta ng... Ang iniisip nila sana, may exit mula sa South Expressway o sa SLEX o kaya sa Skyway, papasok doon. Hindi nangyari. Gumawa sila. Yun na nga daw ang sabi ni Mayan D, yung presidente ng Ayala Land sa akin. Kami na nga ang gagawa dahil hindi namin mahintay. Hindi, gumawa nga sila. kasi may controversy yung, access sa SLEX. That was not disclosed in the terms of reference in the bidding. Ang nakakaalam lang noon, Ayala. Insider, ano pa. Yan, Oh, yan. Doon sa Meeting meeting pa. kasi binid out yung FBI na Binid yan. out Oo yan, nga, hindi oo na disclose. Sa na lahat may ng bidders. May access pala. Hindi lahat. Kung hindi, the other bidders would have submitted more aggressive Bids. bids. Ayan. Yan po sinasabi natin sa master plan. Hindi Total. hindi Total. master plan. Ng Yung trend. Ang master plan kasama yan, bus, Jeep. yung mga franchises, o sa ganitong lugar kasi wala pang mass transit. Yan. Ganito gagawin Gagawin natin natin. dyan. Okay. Ganito ang franchise dyan, system. Ganyan po ang master plan. Kasama sa master plan din, yung paano ma-reduce ang vehicles, ang private vehicles. Sinabi nga na, Yan yung sales ang sinasabi Hindi, mo. kagaya na. well, halimbawa yung lugar na sobrang traffic, kailangan ilimit mo na ang pasok ng private dyan. Hindi pwedeng halabira kahit ano. Kung saan pupunta. Hindi pwedeng ganon. Kailangan magkaroon po ng pag-aaral dyan. Yun ang master plan. Yun na lang tungkol sa PUB modernization. Hindi nga natin alam ano yung mga ruta na imo-modernize, etc., etc. Saan? At saan ang dadagdagan mo. Ilan ang mga... At anong gagawin mo doon sa lumang jeep? Anong gagawin mo sa lumang jeep? Saan sila ba bibili ng bago? Restaurant. Nakakita na ako Yung mga jeep ginawang may lamesa sa loob. Tapos Ilan yun? Ay, di ba? Unang-una, ganito. Tourism spot, Ilan ba talaga ang jeepney dito sa Metro Manila? Ako, I have no idea. Yan. I have no idea. LTFRB? I have no idea. Meron naman siguro. Teka, kumuha tayo. Ilan yun? Ilan ang may prangkisa sa kanila? Ano ba estimate ng mga sumasakay sa jeep? Yan. Ano kadami yan? Gano'n Meron ba kayo niyan? Per ruta pati Per ruta. Yan ang sinasabi natin ng master plan. Kumpleto sa data. Hindi yung 7 to 4 LGUs. Hindi, ito ba? Yung Tokenism na naman yun, Hindi, pare. this Yan one, ang tokenism Kasi na if naman. you remember, was it last year, nung anticipation of Christmas season, tinanggal nila yung 7 a.m. to 7 p.m. window hours. Yan parang Damocles sword yan, nakaumang yan. Tatanggalin ng MMDA yan. At sabi nila, when they do that, they will immediately take out 334,000 motorcycles and 312,000 cars off the streets in any day, in any given day. Ano yung gagawin nila? Tatanggalin yung 7 a.m. to 7 p.m. na window. So pagka talagang bawal ka sa araw na yun, bawal ka sa araw na yun. Paano sila? Anong sasakyan ng mga tao ngayon? Yun na nga. Maganda yan. Maglalakad? Parang karera yung baton, papasa mo, walang Sabi nila, Oo. 300,000 na motorcycles at saka ilan? 312,000 cars of the sa ngayon yung mga empleyado at mga Sasakay ngayon yung mga tao. That's a good question. No. Maglalakad. Lalakad. Tapos tinanggal mo yung mga jeep dahil Yung modernization, hindi mo naman naayos. maganda yan. Okay, tama. Bakit po tayo nagkakagulo sa traffic? Dahil hirap na hirap ang mga tao. Ganito ang sitwasyon. Para makaabot ka ng 8 o'clock Sa trabaho mo. sa trabaho mo, ang iyong pataan, kailangan umalis ka ng bahay ng 6 o'clock. Malapit yun. 2 hours. Malapit na... 2 hours yan. Para makaalis ka sa bahay ng 6 o'clock, anong oras ka gigising? Magluluto ka pa. Magbibihis Hahanda lahat. ka pa, magbibihis and everything. So, 4 o'clock. More or less. Siguro, 4:30. Sabi mo na. Kung talaga Yan mabilis yung ka papasok magtrabaho. ka. Papasok ka. Ngayon, lalabas ka na opisina ng 5 o'clock. Yan. Para makahanap ka ng masasakyan. At dadating ka sa bahay. Ay, ang tagal po. Para mag-abang ka ng masasakyan. Tagal. Pipila ka and everything. Okay. Bago ka makarating Sa bahay. mo, payat na yung 7 o'clock. Experience ko po to, nakikita ko Yung 7 Hindi o'clock, lang 7 o'clock yun. swerte ka nun. Swerte ka nun. Siguro 8.
Magluluto ka ngayon. Magluluto O ka. kaya bibili ka Lahat. na ng Bili ka na ng pagkain dun pagkain somewhere. oo. So, anong oras ka makakatulog? Mga 9:30, 10. So, wow naman. Ang aga naman nun. Oo. Hindi, kasi ano pa eh. Ang assumption mo doon, yung Mabilis ka magtrabaho. mabilis ka magtrabaho, tsaka si ate, naturuan na niya yung kapatid niya. Kung paano. Paano yung eskwela eh. Siyempre, paghahandaan niya yun. Eh kung walang ate, Mambubulok yung bata na yun. Magkakaproblema siya. Hindi, bigyan mo, tuturuan mo sa ano. here is the point. Ano ang quality of, Of life. ng mga tao rito sa Metro Manila kung ganyan? Yun po ang dulot ng traffic. Hindi, sinasabi nila yung economic cost. Meron din po sa ating stress. Yung buhay mo mismo, Yung quality of life yung ng buhay mo. tao. Paano yan? Kahit may kotse ka, hindi ka nakakasiguro Na na, ganyan. makakauwi ka sa oras sa bahay sa sobrang traffic. Ayun na nga. Meanwhile, again, mga solusyon na inaano natin na pinag-uusapan natin yung mabilis sa ma-implement. Short term. Yung Management Association of the Philippines. Ayan. Gusto nila yung highly successful EDSA busway, I-privatize. right? At i-expand. that's not Sa even true. C5, Commonwealth Avenue, Quezon Avenue, Espanya, Sukat, Alabang, Sapote Roads. Hindi, ganito yan. Oo. Ang gusto kong malaman sa kanila, anong ibig nyo sabihin successful yung EDSA busway? Sige nga. Wala, hindi nata-traffic. Sinasakyan daw ng mga tao. Ilan ang sumasakay Volume dyan? yan. oo. Volume yan. Ay, hindi ko lang alam. Paano mo nasabi? Paano mo sabing Hindi kasi successful? successful, kumikita. Kaya gusto nila i-privatize para yung kita magpunta doon Sa sa kanila. And it will conglomerate. And the conglomerate will improve the service because the private sector is the best suited to run such Parang enterprises. MWS, parang tubig. Anyway, again, that's Na-improve ba nila? Solution. Nagkaroon ba ng sewerage? Power. Natigil ba yung Medyo brownout? malabo yung yung ano na gano'n na workout. Interconnectivity. Again, kasi ito yung mga solusyon daw na pag tinanggal mo yung mga kotse sa kalye, may masasakyan ng mga tao. Ito masasabi ko dyan, tungkol dyan sa busway na yan. Mayroong time na yung mga buses dyan sa busway na yan, naka-standby na yan. Kasi mayroon window eh. Oo. May window talaga na malakas. Ibig sabihin, between 4 siguro yan, or 5 to 9, 5 to 10. Malakas yung busway na yan. Pagdating ng 11, 12, wala na yan. Naka-standby sila dyan. Saan? Tapos, dyan sa mga... Oo. Tapos, pagdating ng mga bandang mga alas 2, alas 3, yan, Lalakas na naman. Lalakad na naman yun. Malakas ulit yan. Is that a good mass transit program? Yung ganun? Okay. Matagal na rin sinasabi po, yung tinatawag nito, yung bus, yung BRT. BRT. rapid Nagagawin sa Cebu, di ba? Hindi, dito. Dito, Metro Manila. dapat. Ginawa. Ano pa ni GMA yan? Oh, pero hindi nga. Hindi nga, yan ang... Puro talkies. Tokis yan ang nga. ano nila, Etong town hall kahapon, talkies din. Tokis din ba? wala na yung bus rapid transit for Metro Manila, wala na yan. Wala na. Because that's the busway. Ito nilagay. That is the busway. Pero hindi kuryente. We are talking- EDSA lang. Paano we are yung talking bakasada? about EDSA. There are 5 other major Yes. thoroughfares. No, hindi, yung mga binanggit ko nga, yung C5, Quezon Avenue. Quezon Avenue, Aurora. Alabang Sapote. Alam mo yung Alabang Sapote, yung papunta dun sa grabe dun ha. Hindi kang gumagalaw. Traffic? Sasakyan mo, hindi gagalaw mula Alabang Alabang Sapote papuntang Road. Las Piñas. Hindi ka doon. gagalaw? Hindi gagalaw yung kotse pag nakakotse ka. Ito na nga. Pucha, paano kung nag-jingle ka na? Ay, patay ka. Kaya ngayon Tumingil ka bago lalakad. may mga product na pwede ka jumingil kahit nasa Ah, kotse. hindi, yung ginalagay ni Bayani Fernando dati, mga jinggelan sa kali. Ang Which is, sama nun. Yun ang pinakamasamang idea. Ang suggestion, isang proposal nga Buhos. na ibinigay kay Secretary Bautista, yung people mover. Ano yun? Yung parang yung trend na parang yung Atlanta trend. Okay. Yung Kasi makikit loop? lang ang kailangan. Oo. Hindi mo kailangan yung parang malalaking mga rail truck. Rail, truck. oo. Hindi. Tram lang siya, tram. Parang tram pero nasa taas. Ang At yan mura yun. Ang ganda nun. Medyo futuristic parang- kaya. Ang ganda nun. Parang cable. Parang cable. Oo. At ang laman ng isang pad, ang tawag doon pad,
ang pwedeng lamanin nun yung pad na yan ay 20 na tao. Huwag lang kayo mag-overload po, Hindi, ibig sabihin ko, mabilis na maitayo kasi hindi mo kailangan yung right of way. Walang right. Pwede na ma-workout yan sa sidewalk. Doon mismo sa malapit sa sidewalk. Aha. Yan, bakit hindi nila tignan yun? At saka po yung design ng ating city. Talaga yan. naman Isa pa. napakasama. Hindi pa rin tinitignan yan. Yang urban planning. Kailangan din po ma-involve yan sa traffic. May grid eh. Dati may grid. Inano nila may grid, may zones. Well, Wala na yun. Halimbawa, the real estate companies are taking care of that. Yung Really? sa C5, nilagyan nila ng Eto. Arcobia, nilagyan nila ng... saan ba ma-traffic, pare? Sa Central Business District. Yan ang pinaka-ma-traffic na lugar Nag-uopisina ang mga sa tao. Metro Manila. Why? Ang daming tao. Ngayon, designed ba yung Central Business District to accommodate this many people and this many vehicles? Naku. Ito pa ang isa pang napapansin ko dyan. Alam mo na rin Ang mga CBD po natin, ang tao at ang mga sasakyan, naghahalo. Parang naghalo ang balat sa tinalupan. Magkasama, the same level, ang sasakyan at mga tao. Di ba? Kaya ngayon, ang nangyayari, kailangan tumigil yung sasakyan para makatawid yung mga ilang daan tao. Iyan ang, kasama yan sa traffic. Okay. Anong design natin dyan? Well, merong mga futuristic na mga arkitekto, planners sinasabi, ang buong first floor, walang tao. Ang buong ground floor. Ang magiging sidewalk nyo na ngayon, nasa second floor. Ang mga tindahan nyo, nasa second floor. Para yung mga tao naglalakad sa first floor. Tapos interconnected dyan mga building. Futuristic. Parang sa Ayala. Naririnig ba natin yan? Sa Makati pala, sa Ayala. Meron ganyan sa Ayala, di ba? Kaya yung mga tawiran po, Pwede kang maglakad. maglakad. Virtually, ang first floor doon, ang ground level, sasakyan lang Sasakyan talaga. lang. Okay yan. Isang, aspirational. Gawin sana nila sa BGC yan. Hindi, okay. Nightmare dun, bro. Okay. Hindi, iba pa CBD, Cubao. Cubao. Tindi niyan. Tindi rin sa Tindi Cubao. traffic dyan. Dito lang sa Dito. Pasig. Ito, Dyan sa dito. Asyo. Dyan sa Boulevard. Yang Ortigas. Ortigas Show Boulevard. Grabe yan. Grabe traffic dyan. Manila. Manila. Sabihin mo na, in downtown. CBD sa Caloocan. Yang Rizal Avenue. Okay? Quezon Avenue. Yan. Medyo, doon maluwag-luwag pa traffic. Pero matindi pa rin. Yung kahabaan kasi ng Quezon Ave, walang 15 minuto. Sa gabi, pwede mo tirahin yan eh. Sa umaga, mahigit sang oras yan. Hindi, tsaka kagalingan ng Quezon Ave, walang malalaking mall. Wala. Hindi, yung... Puro nightclub lang. yung So sa gabi ang traffic. Sa gabi po ang traffic. Quezon City yun. Quezon City. Pero otherwise, yung Manila portion, wala. Walang mga mall yan. Quezon Ave. the other na solution na mabilis, na again, it's controversial, yung non-contact traffic apprehension policy nga daw. Dahil daw dyan nakita ang statistics na bumaba ang traffic violations. May statistics pa nga sila. 107,000 violators were apprehended by the NCA from January to August 24 in 2020. So what? So what? Biglang mga tao naging masunurin sa mga Hindi, wala yun. sa mga likuan, sa beating the red light, yung yellow box, yung lumalagpas daw doon, ganun. Although yung aking bayaw, happy birthday nga pala, Bani, nahuli ng 7 beses yan sa same intersection, bro. Hindi, at saka aaway kayo eh. Oo. Bakit? Aaway ka eh. I-dispute mo yung... Di-dispute mo eh. Hindi, may TV dun sa Hindi nga, City Hall. pupunta ka sa Pupunta ka kanya. ron, tapos... Pupunta ka doon, makikipag-away ka. Makikipag-away O, ka. di lahat ng vehicle nandun doon, nag-away-away. May nagkwento sa akin dyan, kaibigan ko. Paano? Pinoy, pero sa Amerika. Meron din silang ganyan. Sa Amerika. No contact Nakikipag-away ka ba sa ROV? Meron silang sariling specific judge court for that to contest. Yeah. Usually, ang sinasabi ng judge, no contact apprehension na yan. The city needs revenues. Yes. Yun, inaamin ka agad nila no? Bayaran mo na lang. And don't do it again. If it goes to the city, ito, private.
Ayun ang problema. Oo. Kasi po doon, yung mga no contact apprehension, And city, therein lies the rub city here. mismo May ang hawak. nagana. Sino may hawak nun? So, revenue po. Na nakipag-joint venture sa mga Ito hindi. technology. Ang para rin yan yung nagbibigay ng connection sa internet. Yan yung connection. Rent seeking. Rent seeking yan. Ang pati yung mga computer para sa government or sa government agencies specifically, ang it's vendor oriented. Ganito po gagawin nila. O yung sistema. Ito. Ayusin ko. Boss, ayusin ko. Oo. Pero akin nakita. Yan. Bibigyan ko lang kayo May ng... may share kayo. Hindi share eh. Balato. Parang ganon. May balato kayo. Yeah. That's so informal naman. Balato. Ang share, parang pinag-usapan natin. Kontrata. ganito. Oo. May PPP Wala ba yan? lang. It's not even within the PPP framework eh. Yun ang problema natin dito. Well, anyway, naka-pending ngayon yan kasi naka-TRO sa Supreme Court. Kasi nga, Ngayon, dito sa summit, gusto nilang halukayin uli yan, buhayin. ngayon, isa pa, yung sinasabi ng presidente, kailangan lumabas yung mga negosyo Outside of Metro Manila. That's, Ang isang idea cause yan. ng big traffic dito, yung mga ganambuhalang truck. Bakit nasa Metro Manila ang kanilang mga factory? Bakit nasa Metro Manila ang kanilang mga warehouses? Kailangan magdaan dito? Maiintindihan ko yan kung yung cement mixer eh. Kasi kailangan dito yan, maraming construction. Pero yung pong mga laki-laking truck ng Galing sa port. Galing sa port. Papuntang factory. ay hindi pwedeng galawin yung port, pare. Hindi pwedeng galawin. Kasi dati yung Subic gusto i-develop. Kaya nagkaroon ng Batangas Port para ma-decongest daw ang Metro Manila. Oo. Hindi ba? Plan. Nangyari ba yun? Bakit hindi nangyari? Kasi po ini-encourage yung Manila Port pa rin. At saka yung mga Nagkaroon nga ng Batangas Port, nagkaroon nga ng Subic, hindi naman nabawasan yung kargamento sa Manila Port. Hindi, kasi nga, in addition to the fact na talagang centralized yan, ang problema, yung mga shipping companies. At saka yung kanilang mga kliyente, nandito lang sa banda rito eh. Kukunti naman yung kliyente nandun para sa Subic at saka sa Batangas. Ang Batangas, yung mga nandun sa mga zones. Meron ka ba nakikita halimbawa sa New York na cargo pakalat-kalat doon sa syudad? Meron ka ba nakikita gano'n, pare? Maski sa pelikula, wala akong nakikita gano'n eh. Saka sa Sa personal, wala akong nakikita gano'n. Kasi yung mga zones nila at saka manufacturing areas nila, hindi dyan nakalagay. Ayan. Bakit tayo nandito? Kasi binibigyan natin ng incentives. Ito nga lang yung Arcovia. Kaya babalikan na naman natin yung Arcovia. Ban na nga ang special economic zone dito sa Metro Manila. Akalain mo na ilusot pa. Ng Mega World. Hindi kagaya niyan. Ang kinausap ba ng Department of Transportation ang mga shipping companies? Wala. Kasi sila yung workout eh. Pwede ba nilang kausapin yun? Of course. Of course, kakusapin mo lang yan. That's part of the transport. Alam mo, nilalangaw yung Subic Inilalangaw yung Batangas Port. Bagay, iaano mo lang naman iaayos mo lang. You will shunt off to Sasabihin ng traffic. shipping ka na. company. Kasi, maski yung mga... You're violating free enterprise. Yung mga importers na nasa Batangas, sa Manila pa rin. Dito O manggagaling. sa Laguna. O yung mga importers sa Bulacan, imbes na sa Subic na lang. Dito pa rin sa Manila. Why? Kasi yung shipping at saka yung Manila Port, Dito. nagkakaintindihan yan. 9:01 ng umaga, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.